Tumumba si Andrew pasulong. Humihingal. Ang mga tuhod niya ay tumama sa malamig at basag na sahig. At saglit siyang hindi makagalaw. Labis ang pagkagulo sa isipan, dulot ng mga nangyayari. Nararamdaman niyang ang init ng kamay ng babae ay nakapulupot pa sa kanyang kamay, na para bang pinapalakas siya upang magpatuloy. Habang humihingal, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tinitigan ang paligid. Nasa loob sila ng isang napakalawak na matandang hall. Ang mga pader nito ay may mga ukit na runa na katulad ng nasa lumang pintuan. Ang mga ilaw na mula sa mga sulok ay nangingilid sa mga dingding, at ang mga anino sa paligid ay parang gumagalaw, nagbabago ng anyo. Binitawan ng babae ang kanyang kamay at naglakad siya ng marahan. Ang mga mata nito ay nagmamasid sa buong hall nang may halong pag-iingat at pamilyaridan. "Nakapasok tayo," bulong niya. Ang tinig ay may kasamang paghinga ng ginhawa. Na parang mga piraso ng itim na salamin. Tapos pagtulak ng babae sa kanya, mangga siya sa sahig ng malakas, tumulong upang makaiwas sa isa pang at pag-atake ng mga pangil. Agad siyang tumayo. Nakita niyang itinataas ng babae ang kanyang kamay at isang maliwanag na harang ng liwanag sumabog mula rito. Tinutulak ang mga nilalang ng palayo. Ang kakapagod nito para sa mga ang kulay sa kanyang mukha at tulungan siya. Hindi. Mamadaling nilapitan ni Andrew ang babae. Hinawakan siya bago pa siya tumingin sa kailangan natin umalis dito. Pinagpag ng
Hindi pa tayo pwedeng umalis. Ang mga anino ay nagsimulang lumibat sa kanila. Parang mga bugsik na hayop na humihingal at nag-iingay. Nakatabi lang ng humihilang harang ng liwanag. Mabilis ang mga pag-iisip ni Andrew. Nagmamadali para makahanap ng paraan upang makalabas. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang lakit na nakasabit sa kanyang leeg. Ang malamig na metal nito ay kumikislap at parang may kaunting init na dumadaloy. Mahigpit niya itong pinisil. Umaasa na magtrabaho, ngunit walang nangyari. Bakit hindi gumagana? Bulong niya. Tumaas ang takot sa kanyang dibdib. Sumasagot lang ito sa alaala, sa katotohanan. Sagot ng babae, ng mahina. Kailangan mong maalala. Bago pa siya makapagtanong, isang malakas na tunog ng pagbagsak mula sa dulo ng hall ang narinig nila. Ang malaking mga pinto ng kahoy ay bumubukas at kita ng madilim na pasilyo na pinalilibutan ng mga gumugulong ng mga pader. Hindi na dalawang isip si Andrew. Inakay ang babae upang tumayo. Pinanghawakan siya habang pareho silang nagmamadaling maglakad patungo sa bukas na pintuan. Sa likod nila, ang mga anino ay sumisigaw, sumasalpok, na humihinang harang. Nakapasok sila sa pinto bago ito muling sumara ng malakas na tunog. Ang mga bagong ay kumupa. Tanging ang mga hingal nila ay ang tanging maririnig. Nalagaan ni Andrew ang babae habang dahan-dahan niya umiupo ito sa sahig. Ayos ka lang ba? Tanong ang babae ni ngunit ang mukha ay maputla pa rin. Kailangan ka ng sandali. Tumuhod si Andrew sa tabi ng babae. Hinihimas ang buhok habang pilit niyang kinakaya ang nangyayari. Ang puso niya ay mabilis ang tibok at ang utak ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang baliwalain. Nasaan tayo? Tanong niya. Ang tinig ay halos madilim. Bakit parang pamilyar sa akin ang lugar na ito? Tumitig ang babae sa kanya. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Kasi nandito ka. Naguluhan si Andrew. Ano ibig mong sabihin? Wala akong maalala. Wala akong alaala ng mga ito. Nag-atubili ang babae. Parang may pinagpipilian sa mga salitang sasabihin. Ang campus na ito, hindi lang siya isang lugar. Isa itong bilangguan ng mga sirang alaala, mga nakalimutang pangako. Parang kinurot ang tiyan ni Andrew. At tayo? Bakit tayo nandito? Ang mukha ng babae ay dumilim. Kasi konektado tayo rito sa kanila. Bago pa makapagtanong si Andrew, isang malamig na liwanag ang kumapit sa kanyang atensyon. Sa sahig, may mga runa na mahina ang kislap na nakaukit sa mga bato, katulad ng mga nasa pintuan, ngunit may kakaibang ayos. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na nararamdaman, inaabot niya ang kamay at tinapik ang mga simbolo. Nang madama niya ito, isang sigla ng enerhiya ang dumaloy sa kanya at ang utak ay napuno ng mga piraso ng mga larawan na mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Tawanan sa ilalim ng lumang campus, isang lihim na sandali sa tabi ng lawa, magkahawak ang mga kamay, isang naglalagablab na apoy na nilamon ang paaralan,
at ang mukha ng babae puno ng luha at pagsisisi. Napahinga ng malalim si Andrew. Biglang iniiwas ang kamay niya. Habang nawawala ang mga larawan, ang puso ay tumibok na malakas. Tinutok ng babae ang tingin sa kanya. May nakita ka, hindi ba? Tumango si Andrew. Ang katawan ay hinihingal. Hindi ko alam kung ano iyon. Mga alaala pero parang totoo. Pinagtipon ng babae ang mga labi. Ang mga mata ay kumikislap nang hindi na ipasang luha. Totoo sila. Mga piraso ng katotohanan ng iyong katotohanan. Naguguluhan si Andrew sa mga sinasabi ng babae. Pero bakit hindi ko maalala ang lahat? Dahil ang nakaraan ay pira-piraso. Nabasag ng mga nangyari rito. Ang boses ng babae ay nanginginig. Hanggang hindi mo maaalala, hindi tayo makakatakas rito. Bago siya makapagsalita, isang malayong tunog ng piano na may kalungkutan ay dumadaloy sa pasilyo. Mahina pero tiyak. Bubangon si Andrew. Ang dugo ay dumadaloy ng malamig. Ang musika tumutugtog na naman. Ang mga mata ng babae ay lumaki sa pagkaalala. Tinawag tayo. Kailangan nating sundan ito. Ginamit ang natirang lakas. Inakay si Andrew ng babae upang tumayo at magkasama silang lumakad papasok sa madilim na pasilyo. Ang mga bulong ay bumalik. Mahina at mahirap tanggapin. Dumaan sa mga pader na parang isang mapanlinlang na medalya na sinasabi ng malayong piano. Habang naglalakad, hindi maalas ni Andrew ang nararamdaman ng pamilyaridad na parang kilala niya ang lugar na ito, na bawat tunog ng sahig at bawat pag-ilaw ng ilaw ay may sikreto na para lang sa kanya. At sa mga pinakadilim ng sulok ng abandonadong campus, ang mga anino ay gumagalaw, naghihintay. Hindi pa tapos ang nakaraan sa kanila.